Nations dyan po sa Darwin, Australia. Kundi ako nasa sala, napag-usapan namin to ni Bombo Denmark. Medyo matagal-tagal na mga kabombo dito sa gagawing exercise na ito. No? Kung maaalala ninyo, kung lagi kayo nakasubaybay sa atin, well, tama-tama, balikan natin yung linya ni Bombo Denmark dahil successfully natapos na yung participation ng Philippine Air Force dito. Hosted to ng ng Australia, no? So tama-tama nasa linya si Bombo Denmark Suwede, ating Bombo International News Correspondent dyan po sa Australia. Bombo Denmark, magandang gabi dito sa Pilipinas. Anong oras ngayon dyan sa inyo? Magandang gabi, Bombo dyan. Magandang gabi sa mga listeners ng Bombo Radio Legazpi. Oras, mas 23 ng gabi. Oo, Bombo Denmark, I don't know kung naalala mo, pero sa mga conversation natin, parang naalala ko may time na napag-usapan natin, ito po ang magiging malaking aktibidad dyan sa Australia, yung Exercise Pitch Black 2026. Kamusta? Ang balita kasi dito sa amin sa Pilipinas, successfully natapos na ngayong araw yung participation ng Philippine Air Force. Kamusta monitoring? Anong balita munang pwede mong ma-share sa ating mga viewers and listeners? Itong Exercise Pitch Black 2026 Bombo dyan, ito ay hosted ng Royal Australian Air Force. Ito ay nagsimula noong 1983 bilang bilateral exercise between the United States Air Force at saka Royal Australian Air Force. At ito ay lumaki na hanggang itong taon ay ang Pitch Black 2026 ay nagkaroon ng 2,500 personnel from 21 countries and 100 aircraft. Hindi lahat ng bansa ay nagpadala ng jet fighter. Ang Pilipinas ay isa sa 13 bansa na nagpadala ng mga eroplano. Oo. Ang pinadala nila ay FA-50 Golden Eagle fighter jets. Alam ko, Bombo Denmark, kabisado mo yung mga ganito dahil may experience ka sa mga iba't ibang klase ng eroplano. Anong masasabi mo dito sa ginamit ng Philippine Air Force para sa malaking exercise dyan sa Australia? Itong FA-50 Lead-in Fighter Trainer Aircraft, ito ay upgraded version ng T-50 na gawang South Korea between yung Korean Aerospace Industries and Lockheed Martin ng US. So ito ay parang baby F-16. Hindi siya ganap na multi-role fighter. Ang tawag dito is light combat aircraft na kung saan, kumbaga sa aviation world, ito ay short-legged. Ibig sabihin, hindi niya kaya makipagsabayan sa mga 5th generation jet fighter katulad ng F-35. Pero kaya niyang may other mission, halimbawa air policing, ibig sabihin sa air patrol, sa air-to-ground attack kaya niya at saka sa interception. Pero sa dogfight against F-35, hindi talaga kaya. Pero ang natutunan ng ating mga piloto rito ay maging lead leader for the first time, Bombo dyan. Ibig sabihin, sa isang mission sorte dito na ginawa sa Australia, pinagkatiwala ng ating Air Force, ating mga piloto na paging lead sa isang simulation exercise na kung saan meron silang pinasabog na isang enemy territory. Oh, kamusta yung feedback, Bombo Denmark? Kasi bibihira yung ganon na kumbaga ipagkakatiwala sa Philippine Air Force na maging lead sa ganong klase. Kahit simulation exercise lang yon. Pero that is an actual scenario na pwedeng mangyari. Ang pangalang Pitch Black, Bombo dyan, yan ay talagang sinadyan kasi sa normally exercise gagawin sa gabi. Sa night flying is totally different kasi nakasalalay ka lang sa iyong aircraft instrument, wala kang nakikita sa labas. So talagang malaking bagay itong exercise na ito na parang matutunan ng ating piloto paano kapag-coordinate bilang part ng isang multinational forces. At saka for the first time pala, Bombo dyan, ang Philippine Air Force ay nagpadala ng isang babae na combat pilot. Yung pangalan niya is, I think ang rank niya is first lieutenant, kung hindi ako nagkamali, July sa Camposano Beran. Siya ay isang piloto na babae na qualified sa FA-50. May mga naunang babaeng piloto sa ating Air Force, kaya lang propeller driven. Siya yung kauna-unahang fast jet aircraft pilot na talagang qualified sa FA-50. Okay. Diyan sa mga participants, 21 allied nations, yung Philippines lang ba may babae na participants, Bombo Denmark?
Normal na yan sa mga foreign forces bombo dyan na may mga Mm. babae. Hindi na, nung mga 1990s medyo nagugulat pa tayo Yeah. na mayroong babaeng piloto. Sa ngayon, normal na yan. Oo. So, medyo ano lang pala, pinakauna na mag-participate dito ko sa pitch black exercise na coming from the Philippines na babae. Totoo yan. At saka bago ko makalimutan, Bobo, dyan, Mm. habang ginaganap ang pitch black, meron ding counterpart ang ating Philippine Army. Dito rin sa Australia, nagpadala tayo ng 125 member ng First Brigade Combat Team, yung ating maneuver ng ating Philippine Army. Doon naman sa Queensland, 125 na Army personnel na exercise Carabaro naman. Itong Carabaro derived from the word Carabao and Kangaroo. Na Okay. kasabay ito ng mas malaking exercise na Predator run with the US Marines. Ito ay ginanap noong July 21 hanggang July 29. Kasabay niyan, doon naman sa Hawaii, yung ating Malabar class na frigate. Yung RIMPAC naman na kung saan sumali ang 30 na ships ang 5 submarino at isa tayo doon sa mga bansa nagpadala ng barko. Okay. Bombo Denmark, nabanggit mo kanina na isa sa mga importanteng learnings dito sa Pitch Black 2026 ay yung high-end night combat scenarios. Yung kumbaga nagmamaneho, nagpapalipad ng fighter jets na wala kang nakikita sa labas. Kung maalala mo, napag-usapan natin yung dating bumagsak na Philippine Air Force na fighter jet din na merong naging casualty. Parang naging theory natin na na parang pahirapan sa mga Philippine pilot natin na magmaneho ng fighter jet pag madilim. Tama ba? I-clarify ko lang, Bobo, dyan, hindi nila alam. Alam nila magpalipad sa gabi, kaya lang napakahirap, especially sa isang tight airspace katulad ng mountain flying, isa yun sa pinakamahirap na maneuver. So, posible na hindi natin alam ang nangyari doon nung time na yun. So, learning lesson yan, katulad yung nangyari din nung kararating nung ating mga Sikorsky helicopter, yung ating Black Hawk, na kung saan bumagsak din during night flying exercise dyan sa Tarlac. So, ang ginawa ng Philippine Air Force noon, pinadala yung ating mga piloto sa Brunei para sa simulator training at bumili na rin tayo ng sarili simulator. So, ito ay upgrade sa ating armed forces samantalang ng mga nakarang dekada, ang mga foreign armies ang pupunta sa Philippines. Yeah. Pero mayroon pa rin tayong balikatan. Pero sa ngayon, at the same time, nagpapadala na rin tayo overseas. So, malaking bagay ito. Kung malaking bagay sa atin sa Philippines, yung ganitong klase ng mission, I'm just interested kasi may nabanggit ka din, Bombo Denmark, na bukod dito sa Philippine Air Force, meron din tayong Philippine Army pinadala dyan sa Australia. Bakit ganun na lang ka invested yung Australian government sa mga ganitong klase ng mga exercises na yung tipong willing sila mag-host ng ganitong klase ng mga malalaking mga exercises? Nakikita kasi ng Australia, Bobo, dyan, yung lagi kong sinasabi na potential threat ng China. Na, unfortunately, karamihan sa ating mga politiko ay very distracted sa local politics na kung saan ang kalaban, hindi tayo eh. Ang kalaban ay yung nangaagaw na ating teritoryo. Mas delikado kasi, Bobo, dyan na kapag hindi ka gumawa ng hakbang na kung saan ikaw mag-prepare. Take for example yung bansang Poland na kung saan sila ay dinurog ng German army ng World War II in a few days. Naging leksyon sa kanila yon. So ngayon, ang Poland is one of the armed to the teeth na army ng Europe. Kasi naalala nila ang history nila ng World War II. Ang Finland for so long ay naging neutral. Pero sa takot nila sa Russian invasion ng Ukraine, sila ay sumali sa NATO. So ganun din dapat ang Pilipinas na kung saan hindi masama ang mag-prepare. Okay. So, ibig sabihin, Bombo Denmark, meron ding, kumbaga, beneficial itong ginagawang ganitong klase ng exercises sa Australia mismo, hindi lang sa mga participants. Sa Australian perspective, Bombo, dyan, ito ay tinatawag naming first line of defense na kung saan bago pa makarating sa Australian shore ang potential invasion, dyan pa lang sa Pilipinas ay mapipigilan or at least ma-delay hanggat ang Allied forces ay nakaipon na
sapat na tao para maka-reinforce. Okay. Bukod sa Philippines, ano pang mga countries ang nandyan, Bombo, Denmark? And any idea kung gaano karami yung participants dito? Sa Pitch Black 2026, 2,500 personnel coming from Spain. Wow. Nagpadala ang Spain ng jet fighter. Ang Germany nagpadala ng jet fighter. Ang UK, Finland, and Sweden nagpadala ng personnel. Ang France nagpadala ng transport plane. Ang India ng jet fighter. Ang South Korea, Japan jet fighter with Singapore. Thailand, Indonesia, Fiji, New Zealand, Australia, US. Yun lang, at saka Brunei ang maalala ko, Bombo, dyan. Pati yata Malaysia kasama, at saka Indonesia. Okay. Tapos na ba yung exercise, Bombo Denmark? Or natapos lang yung participation ng Philippines? Tapos na, Bombo, dyan ang exercise. Nagsimula ito ng July 20, nagtapos ito ngayong araw. Okay. Balita ko, nandyan din si Defense Secretary Gilberto Chodoro, Bombo Denmark sa Australia. Hindi ko nabalitaan yun, pero ang alam ko, Bombo, dyan, may nabasa ako kanina na ang Australia ay nag-uusap sila ngayon para i-revise ang 1995 agreement tungkol sa defense. So I won't be surprised kung ito ay ma-evolve parang mutual defense treaty like in the future. Kasi sa ngayon, almost nandun na tayo. Malapit na ba? As in, Bombo Denmark? Yung sa tingin ko malapit na kasi nga yung Australia ay naglaan ng pera para diyan sa 5 Australian-owned EDCA site. Hindi kasama ito sa American EDCA site. So hindi nila sinasabi kung saang lugar sa Pilipinas magkakaroon ng Australian-operated EDCA site. Okay. Naalala ko din kasi, Bombo Denmark, I think last month or noong mga nakaraang buwan, pumunta dito yung mga Australian Army, dito mismo sa Bicol, sa Camarines Sur. May bilateral drill din ata silang ginawa kung hindi ako nagkakamali. I don't know kung nabalitaan nyo rin dyan. Ginagawa yan every year. Bali, yung pagpunta dyan ng Australian Forces, tinuturuan tayo ng basic marksmanship. Yung small team tactics kasi very critical yan sa isang digmaan. Hindi ibig sabihin na makipagdigma tayo. Ang ibig sabihin yan, better prepare than doing nothing. Yeah, definitely. Ano sa tingin mo, Bombo Denmark? Mas magpapalakas ba yung bilateral relationship ng Australia at ng Philippines sa pagpa-participate ng Philippines sa ganitong klase ng mga exercises dyan hosted by Australia? Hindi lang ito sa Pilipinas, Bombo, dyan ginagawa ng Australia, maging sa Papua New Guinea, yung karating bansa nandito sa norte, na kung saan ang mga citizen ng Papua New Guinea at saka Fiji ay actually pwede nang sumali sa Australian Defense Force. So I won't be surprised later on na kung ganun din ang mangyayari sa Pilipinas. I don't know. Probably this is only my wild imagination. Kaya lang, yung nakikita kasi ng Australia dito sa Pacific side namin, it's a contest between Australia and China. May mga maliit na bansa dyan na perhaps yung ating mga nakikinig ay never nila narinig. Halimbawa, Tuvalu, yung Kiribati, yung Fiji, yung mga maliit na bansa na yan ay playing ground ng China na kung saan ang Australia ang humaharap. Okay. Yun lang naman, Bombo Denmark, at least may mga balita ka dyan or may gusto kang idagdag na hindi ko na itanong bago tayo magtapos? Again, nare-remind kong ating mga listeners, kung nakikita ng Australia ang threat in the future, sana makita rin nila sa pamamagitan ng pagboto ng mga kandidato na hindi maka-China. Alam natin kung sino. Ang clue lang dyan, Bombo, dyan, kapag binubomba ang ating Coast Guard sa West Philippine Sea, kapag sila ay tahimik or sila ay naging abogado pa ng China, alam nyo na. Tumatawa ka din ba, Bombo Denmark, sa mga kaganapan sa Philippines pag nababalitaan mo? Lalong-lalo na yung impeachment, yung mga iba't ibang mga narratibo, flood control, yung mga latest updates. Pag nakikita mo yung mga video dito sa Philippines. Hindi ko man lubos na isip, Bombo, dyan kung paano sila naging senador. Parang tayo pa yung pinag-iisip, Bombo Denmark, no? Tayo pa
Ang problema kasi, Bombo, dyan, lagi na lang tuwing eleksyon, magbago sa ng botante, kaso paulit-ulit na lang. So, you get what, yeah, you deserve what you voted in the government. So, yun ang kasabihan. Kaya lang, meron tayong huling chance, uli, sana, Yeah, oo. na sana sa 2028, bago ang local politics, sana yung ating national interest ang manguna, regardless of your political affiliation. Ang kalaban po natin, hindi ang ating sarili, kundi ang mananako. Correct. Bombo Denmark, maraming salamat sa oras mo. Magandang gabi. And thank you for giving us an update. Maraming salamat. Magandang gabi. Mga kabombo, Bombo Denmark Suwede, ating Bombo International News Correspondent, dyan po tabi